Yes, Father God, we thank you, Lord, sa lahat ng kabutihan na naranasan namin. Lord, sa presence mo na nandito ngayon. Salamat, Lord, sa pagsama sa amin everyday. Lord, tinatanggap namin na kami ay blessed, Amen. kami ay favored, Amen. because we have you, the name Amen. Jesus. Amen. Hallelujah. We believe you are here, Lord. Yes, the Bible says, if there are 2 or 3 gathered in my name, you are in the midst of us right now. Lord, we believe you are here, Lord. Nandito ka sa gitna, Panginoon. Lord, nandito ka, kasama ka namin, Panginoon. Lord, sa pag-aawit namin, Lord, sa pagpupuri namin, you will do amazing things right now, God. We will worship you. We will praise you. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Come on, City of Church, clap your hands to Jesus Christ. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Bago ka umupo, amen, pwede bang sabihin mo yung katabi mo, Happy Sunday! Thank you, God. Thank you, worship team. Wow. Power ang worship team, amen? Baka hindi mo alam, one day ikaw na din yung nandito kumakanta. Amen. Mukhang may natawa, sabi, huwag ka tumawa. Kasi ikaw yun. Amen? Ang ating man and woman of God po ay nasa Melbourne, Australia. I believe kanina po siya po ang nag-preach doon sa New Life Believers Church. And pinapasalamatan po natin si Lord na kahit wala sila physically, pero they are one in spirit dito sa atin. At si Lord ay nandito din. Amen? Amen. The Spirit of the Lord is here. Amen? Amen. Thank you, God. Sarap talaga church na expectant ka na may gagawin si Lord. Amen. Pwede mo makita yung mga kamay na excited ka na nandito ka ngayon. Amen? Amen. Yung akala ng kapitbahay mo, pupunta ka ng mall, gala to ng gala lagi every Sunday sa mall. Hindi niya alam, nagsisimba ka. Amen? Hindi nila alam, nandito din yung presence ni Lord. Amen. Thank God. At pinapasalamatan natin lahat ng leaders, lahat ng member ng team na nasa ministry, nasa ushering team para na tayo ay ginagamit ni Lord na nandito. Thank God. Amen. Pwede bang palakpakan natin yung buhay ng mga leaders, ng mga nasa ministry. Amen. Sa oras po na ito, sabay-sabay po natin na talakayin yung life ng isang tinawag ng Panginoon. Amen? Na minsan ay nakalimutan ng tao pero hindi ng Diyos. Parang ikaw. Parang tayo. Amen? Minsan nakalimutan tayo ng tao, ng mga taong nangako sa atin. Amen? Pinangakuan ka na ba? Pinangakuan ka? Pero si Lord, nakalimutan ka man ng tao, pero si Lord hindi tayo nakalimutan. Amen? Itong taong to, na from forgotten to favored, naranasan niya yon. Kaya sa oras nito, tanggapin mo din, mangyayari din sa life mo yan. Amen? Amen. Pwede bang pumalakpak tayong lahat para sa ating Panginoon? Pwede ko po bang tawagin ang isa sa mga pogi kong disciple, si Jasper, para magbasa ng ating salita? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Wait lang. Palakpakan natin si Lord sa life ni Jas kasi leader na siya ngayon. Amen? Glory to God. Sige po, basahin natin ang 2 Samuel chapter 9, buong chapter 9. Jas. Amen. So, chapter 9, verse 1. David asked, "Is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake?" Now there was a servant of Saul's household named Ziba. They called him to appear before David, and the king said to him, "Are you Ziba?" "Your servant here," he replied. The king asked, "Is there no one still left of the house of Saul to whom I can show God's kindness?" Ziba answered the king, "There's still a son of Jonathan. He is crippled in both feet." "Where is he?" the king asked. Ziba answered, "He is at the house of Machir, son of Amiel, in Lodebar." So David had him brought from Lodebar, from the house of Machir, son of Amiel.
When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David said, Mephibosheth, your servant. He replied, Don't be afraid, David said to him, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table. Mephibosheth bowed down and said, What is your servant, that you should notice a dead dog like me? Then the king summoned Ziba, Saul's servant, and said to him, I have given your master's grandson everything that belonged to Saul and his family. You and your sons and your servants are to farm the land for him and bring in the crops, so that your master's grandson may be provided for, and Mephibosheth, the grandson of your master, will always eat at my table. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Next verse. Then Ziba said to the king, Your servant will do whatever my lord the king commands his servant to do. So Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons. Mephibosheth had a young son named Micah, and all the members of Ziba's household were servants of Mephibosheth. And Mephibosheth lived in Jerusalem because he always ate at the king's table, and he was always crippled in both feet. Thank you, Jess. Amen. Bless po ni Lord ang pagbabasa ng ating salita. Lord, bless mo lahat ng mga taong nandito. Lord, lahat ng congregation, Lord, na present ngayon. May encounter ka ng bawat isa. Lord, mararanasan namin ang kapangyarihan mo. At Lord, ikaw ang may taas sa aming buhay. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Ang story ng taong ito na si Mephibosheth ay anak ni Saul na papa niya si Jonathan. So, si Mephibosheth, in short, apo siya ni Saul. At nung time na hari ang kanyang lolo at ang kanyang papa, si Jonathan, ay susunod na hari. Pero nung time na nagkaroon ng war, si Mephibosheth at ang kanyang lolo at ang kanyang papa ay napaalis sa palasyo. Nung nabalitaan ni Mephibosheth at nung nagbabantay sa kanya na ang kanyang lolo at ang kanyang papa ay natalo sa digmaan at namatay, si Mephibosheth ay itinakas nung nagbabantay sa kanya. So, si Mephibosheth ay nalayo at napunta sa lugar na Lodebar. Bakit siya nilayo at bakit tinakas siya nung nagbabantay sa kanya? Kasi nung time na po yon, ang mga hari, kapag natalo, lahat ng mga relatives nila at member ng family, papatayin din. Para walang magmamana at walang susunod, kundi bagong hari ang mailalagay. Amen? Ganun po ang life ni Mephibosheth. Nalayo siya at nawala sa picture. Kung sa movie, nawala siya sa scene. Siya po ay tagapagmana at siya ay prince, future prince. Pero nawala yon kasi dahil nga sa nangyari sa lolo at papa niya. Okay? Si Mephibosheth ay nakatira sa Lodebar. Yung meaning ng Lodebar, sa na-research ko, ang meaning ng Lodebar ay no words, no dreams, full of place kung saan full of pain, walang pag-asa, kung sa Tagalog pa, walang kasigla-sigla na lugar. At nothing's grow there. Kumbaga walang tumutubo doon, lahat patay. Imagine that. Tapos ano pa siya? Lame, crippled, lumpo. Imagine. Nasa ganung lugar na nga, tapos lame pa. Pero hindi siya nakalimutan ng Diyos. Amen? Hindi siya nakalimutan ng Diyos. Ginamit si David para maalala niya si Mephibosheth at hinanap niya. Ang title ng message natin ay From Forgotten to Favored. Sabi sa verse 1,
Ano ba yung mga realization at matututunan natin dito sa story ni Mephibosheth? Next slide, please. You may be forgotten by people, but not by the king. Amen? Sino yung niniwala niyan? Na hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Amen? Makalimutan man tayo ng tao, pero hindi tayo makakalimutan ng Diyos. Amen? Sabi sa verse 1, Is there no one still alive from the house of Saul to whom I can show God's kindness? Wow. Amazing. Dito pa lang sa part na to, amazing na-amaze na ako kay King David. Hari na siya, nandiyan na sa kanya lahat. Pagkain, lahat. Kayamanan. Pero napaisip siya, teka lang. Siguro nag-chill siya that time. Sa sobrang chill niya, may naalala siya, teka lang, may buhay pa ba sa pamilya nila Saul? At nagpahanap siya, nagpagtanong siya, at tinawag si Ziba. Si Ziba, ang dating servant ni King Saul. Sabi ni King David sa kanya, meron pa bang natitirang buhay sa pamilya nila Saul? Kasi gusto niyang magpakita ng God's kindness. Sabihin natin, God's kindness. Yung mas malakas, God's kindness. God's kindness. Verse 3. Pwede bang i-flash natin? Is there no one still left of the house of Saul to whom I can show God's kindness? Ziba answered to the king, there is. Meron pa. Wow. There is still a son of Jonathan. He is crippled in both feet. So naalala si Mephibosheth ni Ziba. Pero kung mapapansin nyo, tinanong siya kung meron pa. Yes, meron. Pero hindi binanggit yung pangalan ni Mephibosheth. Anong unang binanggit ni Ziba? Imagine, ang unang niyang binanggit, sabi niya, yes, meron pa. He is crippled. Yes, meron pa. Lumpo. Parang ang sama ng dating, di ba? Naalala ka, pero yung sa negative side mo, papayag ka nun? Tanongin mo yung katabi mo, papayag ka nun? Siyempre hindi. Pero si Mephibosheth, naalala siya sa ganun. Hindi pa nga sinasabi yung pangalan, hindi pa binabanggit yung pangalan, na una nang sabihin, si Mephibosheth, yung yung ganito. Minsan nagaganyan tayo ng tao. Hello? Hindi pa nga tayo kilala in person, hindi pa nga tayo nakikita, hindi pa tayo nakikilala, hindi pa tayo nakakasama. Yung marites pa lang ba, na marites pa lang, na ganito si ganito si Uy, kilala mo si Erickson? Yung pogi? Kung ganun sana, di ba medyo okay sana? Di ba? Kilala mo yun si Joanna, yung magaling sumayaw sa City Hope? Kilala mo si Ray, yung pogi na nagbubukas ng gate sa City Hope? Wow. Kung ganun sana, di ba, ang ganda pakinggan. Pero dito si Mephibosheth, hindi binanggit yung pangalan. Pwede namang, actually kilala ni Ziba kasi servant siya ni Saul Master niya si King Saul pero hindi niya binanggit yung pangalan. Minsan, nararanasan natin yung mga ganon. Na, yung negative side, yung bad past natin, yung mga hindi magandang experiences natin, ang naalala ng tao. Pero si Lord, hindi yan yung naalala ni Lord sa'yo. Amen? Hindi nakikita ni Lord yung kamalian mo, hindi nakikita ni Lord kung lame, hindi nakikita ni Lord kung bulag, kung may defect. Wala, hindi ganun ang nakikita ni Lord. Amen? Amen. Tapikin mo katabi mo, sabihin mo, hindi ganon. Hindi ganon. Cheers, mate. Next verse. Verse 4. Ang sagot ni King David, where is he? Pero ba sabihin natin, where is he? Where is he? Where is he? Imagine, nagtanong agad si King David, wala akong pakialam kung lame yun. Wala akong pakialam kung lumpo yun. Wala akong pakialam kung may defect siya. Wala akong pakialam. Parang ganun yung dating ni David Ang tanong niya, nasan siya? Ang sarap nun sa feeling, hahanapin ka. Amen? Kung tutuusin, si Mephibosheth ay nasa Lodebar.
nasa lugar kung saan, sabi natin, mahirap talaga yung lugar niya. At nakikitira pa nga siya sa uncle niya eh. Diba? Pero sabi ni David, nasan siya? Hindi alam ni David kung ano yung background ni Mephibosheth, kung magaling bang mag-aral, kung nag-o-honoring ba sa parents, kung magaling ba sa mathematics, kung magaling ba sa science, kung lumaki bang may asal itong taong to. Walang pakialam si King David. Ang sabi niya, nasan? Kasi ipapakita niya yung God's kindness. Amen? Is it amazing? Hallelujah. The king asked, Ziba answered, he is at the house of Makir, son of Amiel, in Lo-debar. Next verse. So King David had him brought from Lo-debar, from the house of Makir, son of Amiel. Next verse. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. Imagine, pinadala na si Mephibosheth kay David. At sa time na to, walang kaalam-alam si Mephibosheth na mararanasan niya yung God's kindness. Parang yung katabi mo. Hindi niya alam na mararanasan niya pala ang blessing na galing kay Lord. Hindi niya alam na i-bless pala siya ni Lord. Sino mga businessman dito? Amen. Eto, baka hindi mo to alam. I-bless ka ni Lord ng millions. Amen. Sino mga estudyante dito? Baka hindi mo alam, magiging honor ka, magiging achiever ka. Amen? May nag-amen doon na bata. Parang mas malakas yung amen ng bata. Amen? Minsan hindi natin alam. Pero pag naalala tayo ni Lord, ibe-bless ka ni Lord. Yung favor nandyan sa'yo, amen? Tatawagin ka ni Lord kahit taga Lo-debar ka pa. Woo! Amazing si Lord, diba? You may be forgotten by people, but not by the King. Kung isa ka sa nakaranas niyan, na hindi ka nakakalimutan ni Lord, palakpak mo yung kamay mo. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Kasi may promise si Lord sa'yo. Ang promise ni Lord, ibe-bless ka niya, yung family mo, yung business mo, yung pag-aaral mo, pati lahat ng pangarap mo. Amen? Diba? Sabi sa Jeremiah 29:11, I will bless you. I will make you prosper. At kahit sa Hebrews, may promise pa si Lord, yung I will never leave you nor forsake you. Amen? Yan yung mga promises ni Lord. Thank God. At ito yung mararanasan ni Mephibosheth. Next slide po, sa pangalawang slide natin. Ano pa yung makikita natin dito, na your condition doesn't cancel your calling. Sinong naniniwala nun? Amen? Kasi kay Lord, hindi mahalaga kung ano yung past natin. Well, given talaga, ganun si Lord eh. Ganun yung grace ni Lord eh. Kasi marami sa Christian life na hindi mo na sila nagpapagamit kay Lord kasi dahil nga may hinihintay pa sila. Hindi, ganito. Pag ganito na ako, pwede na akong mag-serve kay Lord. Amen? Pag kaya na ng katawan ko, pag hindi na ako nag-acid, pag hindi na ako nahihilo, kasi minsan nahihilo pa ako. Well, hindi natin yun ini-invalidate. Pero maraming ganung situation na hindi mo na nagpapagamit kasi may mga nararamdaman, kasi may mga mas importante pang inuuna. Pero si Lord, pag tinawag ka ni Lord, katulad ni Mephibosheth, ibe-bless ka niya. Minsan may mga Christian na hindi na alam, pag tinawag pala sila ng Lord, pag naglingkod tayo kay Lord, binibless tayo ni Lord. Amen? Pero hindi tayo naglilingkod para i-bless ni Lord. Bonus yon. Amen? Yun yung grace ni Lord. Amen? Sa verse 3 sabi dito, He is lame, both feet. Kahit hindi alam ni King David ang background ni Mephibosheth, pero tinawag niya. At nung time pala na yun, pag tinawag ka ng hari, ng isang hari, hindi pala yun basta-basta na naisip lang yung hari, tatawagin ka niya. Carl, punta ka nga dito sa palasyo.
Hindi pala yung gano'n na basta-basta lang. Kasi ibig sabihin, pag tinawag pala ng hari, that time, may promotion na mangyayari. Kaya sino dito sa atin ngayon, alam mo, tinawag ka ni Lord. Kasi may promotion na paparana sa iyo si Lord. Sa family mo man yan, o sa pangarap mo, amen? Lord, i-bless mo yung mga pumapalakpak, Lord. I-bless mo yung mga naniniwala. Hallelujah. Pero sabi ni David, nasan siya? Kaya, pumunta na siya doon. Mephibosheth was broken physically and emotionally. But his brokenness didn't disqualify him from the blessing. Kaya kung ano yung nararanasan natin ngayon, hindi yan importante kay Lord. Amen? Kasi marami sa atin, may mga narinig ako na, ganito lang kasi ako hindi ako pwedeng gamitin ni Lord. Marami namang account sa Bible, story sa Bible na hindi sila naging perfect para gamitin ni Lord. Amen? Si King David nga, hindi naman siya perfect Maliit nga lang siya. In fact, pinagtatawanan pa siya Diba? Pero tingnan mo, dahil ginamit si King David ni Lord, nag-flow yung blessing kay Jonathan at sa apo niya at sa anak niya. May nakita akong video kasi recently, mahilig na parang naging hobby ko ang manood ng mga history. So, si Soichiro Honda, yung may-ari ng Honda Company, of course, taga-Japan yan, Soichiro Honda, na from siguro mga 1910 or 1920, ganon. Mahilig, nung bata pa siya, mahilig siya magkumpuni ng bike. Tapos yung trabaho ng papa niya, yun yung business ng papa niya, tigagawa ng bike. By that time, hindi pa ganun ka lago ang mga sasakyan talaga. Pero meron na. Tapos itong si Soichiro, pinapag-aral siya ng mga magulang niya, pero ayaw niyang mag-aral kasi nga yung hilig niya, doon gusto niyang magkumpuni ng bike, kasi mahilig siya sa engine, mahilig siya sa parts ng mga sasakyan, ng motor, ng bike. So ngayon, nung pinapag-aral siya, ayaw niya. Tawag niyan, nagkakating klase siya kasi ayaw niya. Kasi ang pangarap niya, gusto niyang gawin, maging sikat na engineer, maging magaling siya, gumawa ng bike o ng mga sasakyan. Ngayon, pumunta siya sa Tokyo kasi nakatira si Soichiro Honda sa baba ng Mount Fuji. So, nung pumunta siya sa Tokyo, parang Bicol, Manila. So, nagbiyahe siya papuntang Manila. Kasi may nakita siyang hiring. May nakita siyang hiring na paggawaan ng mga makina. Nagsulat siya, nagpasa siya, at good news, natanggap siya. So, yun yung pangarap niya. Maging empleyado siya doon. Pero alam niyo po kung ano yung nangyari kay Soichiro? Excited siyang pumasok. Kasi nga, magiging mekaniko siya, mag-aayos siya ng mga engine, ng mga pyesa. Pero, yung may-ari ng kumpanya na yon, ang unang trabaho niya, pinagbantay siya ng bata. Babysitter. Imagine, nag-apply siya, di ba? Doon walang masama sa mga ganun yung trabaho yung nagbabantay. Pero hindi kasi yun yung ina-expect niya. Hindi yun yung ina-expect niya. Walang masama doon na nagbabantay ng bata, babysit. Walang masama doon. Pero hindi kasi yun yung in-applyan niya. In short, na-scam siya. Amen? Pero anong ginawa niya? Imagine, gusto mong mag-ayos ng makina, gusto mo mag-ayos ng mga motor parts, pero ang pinagawa sa kanya, magbantay ng bata, nung anak ng kumpanya. Parang na-scam nga Ganun yung nangyari. Pero hindi tumigil si Soichiro. Hindi siya tumigil. Anong ginawa niya? Binantayan niya talaga yung bata. Binantayan niya ng ilang months. Pinagtsagaan niya. Amen? Ngayon, nung nangailangan na talaga ng kulang na yung tao yung company, kinuha na siya ngayon. Ngayon, sabi ni Soichiro, mapapakita niya na yung galing niya. Amen? So, in short, na-recognize siya ng kumpanya. At dahil na-recognize siya, gumaling siya doon, nakapag-business siya ng sarili niya, nakagawa na siya ng sarili niyang sasakyan, sumali ng kahit ilang mga maraming contest ng racing car, at naging successful si Soichiro. Amen. Parang yung katabi mo, magiging successful. Tapikin mo, sabihin mo, magiging successful ka. Yung sa life ni Soichiro, hindi mahalaga kung saan nagsimula. Imagine, nagbantay ng bata, tapos naging Honda. Kahit saan ka pumunta ngayon, may makikita kang Honda. Amen?
Hindi mahalaga kay Lord kung paano ka magsisimula. Amen? Kahit isipin mo man, mahina ka, pero wag mo yung isipin kasi kasama mo si Lord. You are blessed. You are favored. God is powerful. Kaya niyang baguhin yung life mo. Kaya niyang baguhin yung situation mo. Kaya niyang baliktarin yung situation mo ngayon. Amen? Yung mga Lord, yung mga pumalakpak, i-bless mo, Lord. Thank you, Jesus. Kaya kung nagsisimula tayo sa humble beginning, katulad ni Soichiro, katulad ni Mephibosheth, i-expect mo, i-bless ka ni Lord. Amen? Thank you, Lord. Kasi yung calling ni Lord, hindi kailangan maging perfect. Hindi kailangan maging perfect. Yung mga tumutugtog dito na ginagamit ni Lord, sumali yan, hindi yan perfect agad. Amen? Isa lang po yung perfect. May kilala po akong perfect. Yung pangalan niya po, Perfecto. Kaya perfect talaga siya. So, ganun si Lord, nung tinawag niya si Mephibosheth, kahit lame siya, amen? Hindi kailangan ng resume, hindi kailangan ng backer para tawagin ka ng hari. At hindi rin nagre-require si Lord sa atin nun, amen? Pwede pong palakpakan natin si Lord sa grabing grace, grabing mercy, amen, sa atin. Wow, thank you, Jesus. Next slide po. Next slide. God can take you from Lodibar to the palace. Sinong nag-expect na dun pa lang sa part na maaalala ni King David si Mephibosheth, wala na. Diba? Sino pang makakaalala sa kanya? Inabura na nga sila nawala na sila sa scene. Kung sa movie pa, yun yung part na tinanggal, inalis. May mga movie ganun eh. Yung mga nakat ko, no? Inalis. Ganun yung life ni Mephibosheth eh. God can take you from Lodibar to the palace. Verse 7. Pwede bang basahin natin yung verse 7? Don't be afraid, David said to him, for I will surely show you kindness. Sabihin natin, kindness. For the sake of your father, Jonathan. Binanggit yung papa niya. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather, Saul. Amen. I-restore daw ni Lord. Isipin mo, ikaw yan. I-restore ni Lord. Ano yung nawala sa'yo? Amen? I-restore ni Lord kung ano yung nasayang na galing sa'yo. Amen? I-restore ni Lord yung relationship na nawala sa family mo, sa friends mo, sa mga kakilala mo. Amen? I-restore ni Lord. Sabihin mo, i-restore. And you will always eat at my table. Imagine si King David ang nagsabi niyan kay Mephibosheth. In short, invited siya palagi sa table ng hari. Bihirang-bihira mag-invite ang hari. Presidente nga, bihira mag-invite eh. Amen? Yung hari, ganun din. So kapag may invitation, ibig sabihin may promotion talaga. Alam ko, lahat tayo ngayon na nandito invited sa presence ni Lord. Invited tayo palagi sa table ni Lord. May chair na para sa'yo. Hindi mo kailangan paghirapan, hindi mo kailangan makipag-agawan, hindi mo kailangan lumuhod para makuha yan. Deserve mo yan. Kahit anong mangyari, para sa'yo yan. Amen? Woo! Amazing. Kung gusto ni Lord, patapusin ka ng pag-aaral na hindi ka magbabayad ng tuition, kahit hindi ka pumila sa... Sino yun? Si Carl tapos si Lawrence. Anong pinilahan nun? Educational assistance. Pag will ni Lord na papatapusin ka niya ng pag-aaral, kahit hindi ka makipagsiksikan doon, kahit hindi mo na ipagpilitan yung sarili mo sa isang bagay, pag para sa'yo, para sa'yo. Amen? Yung mga pumapalakpak makakaranas. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Invited si Mephibosheth sa table. Sabi pa dyan, always eat at my table. Hindi lang isang beses. Ang sarap kaya ng feeling invited tayo, di ba? Nung napunta ako dito sa Legazpi, nung cell group leader ko pa si Kuya Jones,
na-invite kami sa isang fiesta sa katrabaho ni Kuya Jones. Doon hindi naman tayo naniniwala ang fiesta na, pero na-invite kasi kami. Yan yung totoo eh. So kasama ko nun si David, yung iba namin kasal group, si Kuya Jones, katrabaho niya yung nag-invite. Di ko yung makakalimutan, bigaa, di ba? Special talaga na invitation yun. Di ko makalimutan eh, sa bigaa. So, bago pa kami that time, so punta kami doon. Pagpasok namin, may ribulto. Siyempre, hindi namin yung pinansin. Hindi naman kami punta doon para sa ribulto eh. Anyways, kasi in-invite kami. Kasi may special na celebration. Yun yung fiesta eh. So ngayon, pagdating namin doon, VIP VIP treatment kami VIP treated kami kasi pagpasok namin, maraming tao sa ground floor. Sabi nung katrabaho ni Kuya Jones, huwag dyan, doon kayo sa taas. Parang sarap ng feeling na special ang treatment sa inyo. Hindi naniwala yung katabi mo. Ang sarap na, di ba? Pag special treatment. Ngayon, lahat, yung mga tawag nito, dessert na hindi pa nilalabas, doon unang nilapag sa amin. Hindi ko nga makalimutan, nag-vlog yung kambal ko eh. Bro, nasa YouTube po ba yan, bro? Nasa YouTube pa yan. May resibo po ako. So, ang sarap sa feeling na ganun, invited ka, yung hindi pa binubuksan yung dessert, pero nung dumating kayo, binigay agad. Ganun. Siguro ganun yung mararanasan at naranasan ni Mephibosheth. Amen? Invited siya always at my table. Wow. From Lo-debar. Tapos papuntang table ng hari. Amen? Kaya kung tinatanggap mo yan ngayon, nire-receive mo yan ngayon, mararanasan mo din ang invitation ni Lord. Always eat at my table. Amen? Come on, City of Church, bigyan mo ng palakpak si Lord. Thank you, God. God can take you from Lo-debar to the palace. Ako, I believe, ang Lo-debar ko, yung dati kong lugar kung saan ako lumaki. Nung hindi na kami nakakapag-aral ng kambal ko, kasi sabi ni Mama, yung kapatid ko kasi, yung kambal ko, nagtrabaho na yan eh. Nahinto na siya ng pag-aral, nagtrabaho. Ako na ulit yung nag-aral. Imagine, hindi pa tapos yung semester, sinabihan ako ni Mama na, mag-isip-isip ka na kung anong gagawin mo next sem. Sabi ko, bakit ma? Hindi ka na makakapag-aral. Yun yung Lo-debar ko. Kami ni Kambal that time. Pero yung naranasan ni Mephibosheth, na dinala siya sa palasyo, dinala din kami ni Lord dito sa Legazpi. Yung school namin, magkatabi, yung parang Unitap, parang ganyan, parang Unitap. Magkaharap yun yung school namin. Tapos kung saan nagtatrabaho si Kambal. Yes, Lord. Thank you. Pag lunch break ni Kambal, may wall doon yung school. Tapos kaharap yung kung saan siya nagtatrabaho. Pag lunch break, doon kami nag-uusap. Ako nag-aral, siya nagtatrabaho. Yun yung Lo-debar namin. To the point na, yung kambal ko hindi na kumakain. Pero amazing si Lord kasi inalis na kami doon. Nandito kami sa Legazpi ngayon. Hindi kami dinala dito ni Lord. Walang magandang asawa yung kambal ko.
Amen? Walang magandang seed na pero ganun si Lord. Kung feeling mo nasa Lodibar ka pa, mararanasan mo din na dadalhin ka ni Lord sa palace. Pwede pang tumayo tayong lahat. Thank you, Lord. Bakit to nangyari sa life ni Mephibosheth? Bakit? Dahil may matalik siyang kaibigan, ang pangalan ay Jonathan, which is yun yung papa ni Mephibosheth. Meron silang covenant. Nung time na ang hari si Saul, ang susunod na hari si Jonathan. Sabi ni Jonathan, David, ako ang anak ng hari. Alam kong ako ang susunod kay Papa. Pero alam kong ikaw ang pinili ng Diyos. Pwede bang basahin natin yung 1 Samuel 18 verse 4? Anong sabi dito ni Jonathan? Anong nangyari dito? Jonathan took off the robe. Pag tinanggal mo yung robe, isang malaking, kapag susunod ka na hari, amen? Pag anak ka ng hari, isang malaking, sabihin natin na disappointment yun, tinanggal mo eh. Diba? Pero si Jonathan, tinanggal niya. Took off the robe he was wearing and gave it to David. Binigay. Along with his tunic and even his sword, his bow, and his belt. Binigay lahat ni Jonathan kang David. Kasi alam niya na siya yung susunod na hari, pero alam niya na si David ang pinili ni Lord. Isang malaking parang disappointment yun sa family ni Saul. Kung malalaman ni Saul na yung anak niya, ganon yung nangyari. Pero si Jonathan, nakita niya na si David ang pinili. Si David ang the chosen. Si David yung susunod. Nag-submit si Jonathan at nag-covenant. Sabi ni nung time na hinuhuli si King David, lahat ng mga plano ng papa niya, sinasabi niya, pinupuntahan niya si David, papatayin ka ng papa ko, huwag kang pupunta dito sa ganitong lugar, huwag kang lalabas, pag may tumira, huwag kang kikibo, huwag kang lalabas. Ganon sila ka-close. Imagine, di ba, ang ganda din ng heart ni Jonathan, di ba? Minsan, ganon yung mga magandang kasama, yung maganda yung puso. Yung para na nga sa kanila, ibibigay pa. In short, nagtanim si Jonathan. Sabihin mo, nagtanim. Nag-seed si Jonathan ng good relationship, ng love kay King David. Kaya nung naging hari na sa King David, hindi niya nakalimutan yung covenant. Hindi niya nakalimutan, ganon si Lord. Hindi ka makakalimutan ni Lord. Maalala ni Lord lahat ng mga dapat na para sa iyo. Amen? Hindi mo kailangan paghirapan. Amen? Hindi mo kailangan pagsiksikan yung sarili mo. Amen? Kasi pag para sa iyo, i-bless ka ni Lord at maraming favor ang ibibigay niya sa iyo, ipaparanas niya sa iyo, hindi ka magbabase kung ano yung katayuan mo ngayon. Walang pakialam si Lord dyan. Walang pakialam si Lord. Kung hindi ka pa nakakapagtapos, walang pakialam si Lord. Kung may kulang pa sa sarili mo, ang gusto ni Lord, gamitin ka niya, tatawagin ka niya, dadalhin ka niya sa kanyang palace. Amen? Can we worship the Lord our God right now? Woo! Yes, Lord. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ganyan ang grace ni Lord. Yan ang grace ni Lord. You are invited. Come on, let's sing. Di kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Hinibig mo ako noon. Come on, lift your voice. Oh, Panginoon, Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko.
Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Woo! Come on, let's go! Walang pinipili ang puso mong Panginoon. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo, ako ay ganito. Walang pagmamahal mo. Walang pinipili. Walang pinipili si Lord. Come on. Kahit kailan, di ka nagkulang. Yes, Lord. You are good to me. Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging naan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. pwede bang taas natin ating mga kamay? Lord, salamat, Panginoon, na ako ay inibig mo, na ako ay pinili mo. Lord, hindi kami perfect, pero Lord, thank you dahil tinawag mo kami. Lord, maraming pagkukulang, pero hindi mo yung tiningnan, Father God. Salamat, Lord, sa grace. Salamat, Lord, sa mercy. Lord, kung may nakakaranas man ngayon na sila ay nasa Lordy Bar pa, Lord, right now, I declare, dadalhin mo sila, Lord, sa palasyo. They will be invited, Lord, lagi sa table mo. Lord, may restoration, may blessing, Lord, may healing. Tanggapin mo yan ngayon sa City of Church. Our God is powerful. He is good. He is good. Woo! Thank you, Jesus. Amen and amen. Come on, clap your hands. Come on, praise Him. Come on, praise Him. Come on, praise Him. Come on, praise Him. Kahit kailan. Di